Delubyo ang naranasan ng marami sa ating mga kababayan kamakailan. 4 na bagyo sa loob lang ng 10 araw, 6 sa loob ng 1 buwan. Milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian ang nawasak. Ang tanong, bakit nga ba sunod-sunod dumating ang malalakas na bagyo na tinawag na unusual occurrence ng National Aeronautics and Space Administration o NASA? Narito ang special report ni Darlene Kai. Ngayon lang po ako nakaranas na ganito. Diyos ko. Natakot na sobrang lakas ng hangin. Malalim masyado ang tubig. Binayo ng sunod-sunod na malalakas na bagyo ang Pilipinas nitong mga nakaraang buwan. Halos 300 ang namatay, 6 na po pa ang nawawala. Kahit po manghuhula nga po at pinagtatanungan namin baka po may balita na ako sa namin. At least makita man po namin yung bakal. Daang libo ang nawala ng tirahan at kabuhayan. Mahirap pong mawala ng bahay. Kahit nakikitira lang kami rito sa lupang to, mahirap pa rin. Higit 38 billion pesos ang iniwang pinsala sa agrikultura at iba pang industriya. Isa si Nanay Leonita sa mga nasalanta ng bagyo. Sa bayan nila sa Dilasag, Aurora, naglandfall ang bagyong Nika. Nakagano na lang po ako kasi sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako. Wasak na nga ang kanyang bahay, matinding trauma pa ang naranasan nila. Talagang napakalakas, wala ka nang makikita, wala ka nang maano, talagang yung nagliliparan na po, yung mga puno, nagtutumbahan na. Wala na po kaming maanuan, basa na po dyan lahat, nagtanggalan na yung mga bubong. Bagyong Marce naman ang humagupit at labis na naminsala sa Pagudpud, Ilocos Norte. Dating kalsada itong kinatatayuan ko, pero nang tumama yung Bagyong Marce, kita nyo naman nauka yung kalsada, yung semento nagkadurog-durog, pati yung seawall dito sa Barangay Poblacion 1 ay nawasak din. Sa isang iglap, burado ang kanlungan ng 60 taong alaala ni Nanay Jocelyn. Winasak ng Bagyong Marce ang bahay kung saan siya lumaki. Wala ng bubong, basag ang mga bintana, sira ang lahat ng gamit sa loob. Nasira na yung bagyo. Mahirap, ma'am. Mahirap talaga. Nawala ng bahay. Pero tila walang panahong magdalamhati. Pabalik-balik kasi sila sa evacuation center dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo. Tumawat kam ko matitulong apo. Tulungan da kami kuma. Itayab ti balay mi. Noong Nobyembre, 4 na bagyo ang sunod-sunod na pumasok sa bansa sa loob lang ng 10 araw. Hindi lang mga Pilipino ang nagulantang dito. Tinawag itong unusual occurrence o hindi pangkaraniwang pangyayari ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ngayon lang daw nakakita ng ganito ang Japan Meteorological Agency mula nang magsimula ang kanilang records noong 1951. Pero sabi ng Pag-asa, sa totoo lang hindi naman daw ito unang beses na nangyari. Nangyari na po siya for the past records po. Yung record po ng September, actually hindi lang po siya isa sa mga na-record po na 6 yung dumaang bagyo. And for October naman po, meron pang mas matataas yung frequency o mas madalas po. Sa isang buwan? Sa isang buwan. So ang pinakamataas po na recorded ay 6. So nung nakaraang October po ay 4 lang. Ibig sabihin, hindi kakaiba ang bilang ng mga bagyong pumasok sa Pilipinas sa nakalipas na buwan. Ang hindi pangkaraniwan ayon sa Pag-asa ay ang igsi ng pagitan ng mga nabubuo at dumarating na bagyo. Masyado raw mabilis ang pagkakasunod-sunod nitong mga huling bagyo. Nang 1951, nangyari na po siya na 4 na bagyo na mabilis po nag-develop in the Northwest Pacific. But ang unusual po talaga is lahat po ng nabuo na yon ay pumasok po na Philippine Area of Responsibility at halos lahat po ng bagyo na yon ay almost landfalling or almost 100% po ay lumapit po ng Pilipinas. Bakit nga ba ito nangyari?
Sabi ng Pag-asa, patuloy pa nila itong pinag-aaralan. Pero ang nakikita nila sa ngayon ay dahil sa namumuong La Nina phenomenon o paglamig ng karagatan. Kahit po may dumaan po nga bagyo, sunod-sunod, ay hindi po natitinag yung init po ng dagat na malapit po sa atin. So, lahat po ng bagyo ay lumakas at naging halos severe tropical storm at super typhoon po. Yung from Christine until Pipito po. So, yun po yung nakita nating pattern. Pero mabilis ding lumutang ang usapin ng climate change at pag-init ng mundo na kamakailan ay tinawag na ngang global boiling. Yan mismo ang pinag-aralan ng ilang eksperto mula sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology sa panguna ng atmospheric physicist na si Dr. Jerry Bagtasa. Gamit ang mga impormasyon mula sa pananalasa ng bagyong Ulysses noong 2020, nalaman nilang kapag mas mainit ang karagatan at mas mainit ang kapaligiran, mas lumalakas ang bagyo. Ibig sabihin daw kasi ng mas mataas na temperatura sa karagatan ay mas mabilis at mas maraming tubig ang nag-evaporate para maging ulap. Kapag mas marami at mas mabigat ang mga ulap, mas maraming ulan ang ibabagsak nito. Kaya dahil mas mainit ng 1.6 degrees ang temperatura ng karagatan ngayon kumpara noong 40 taon na ang nakararaan, mas malalakas ang mga bagyo ngayon. At kung patuloy na tataas ang temperatura ng karagatan at kapaligiran sa hinaharap, makakaasa raw tayo ng mas matitinding mga bagyo, iyong may dalang mas malalakas na hangin at mas maraming ulan. Sabi naman ng gobyerno, ngayon pa lang naghahanda na sila. Halimbawa na raw ay ang pagpapaganda ng Pag-asa sa kanilang early warning system. We are slowly and surely transitioning into a graphical representation of the damage that will be incurred by any tropical cyclone that may pass or land or affect the Philippines. May ginagawa tayong IEC o yung pupunta po tayo sa community pero ibang office po ng Pag-asa po ang gumagawa nun. And then we do educational awareness po ng mga conference or mga seminars po. Naghahanda na rin daw para sa worst case scenario o sa pinakamalalang pwedeng mangyari ang Office of Civil Defense na siyang implementing arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kaya bumibili na sila ng mga karagdagang gamit para sa disaster response. Over-preparation is better. Yung sinasabing lalala pa sitwasyon, yan din ang aming assumption. Sa isip at sa kakayanan mismo ng ating mga ahensya ng pamahalaan. May mga aral daw na natutuhan mula sa mga nagdaang bagyo tulad na lang ng paggamit sa hazard maps at datos na inihanda ng mga eksperto. Marami rin tayong natutunan on how to make it more strategic yung susunod na mga paghahanda natin sa bagyo. Yung paggamit ng mga scientific data galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inaani na natin ang mga bunga ng pagpapabaya ng mga tao sa kalikasan. Pero hindi rin naman ibig sabihin na dapat na nating sukuan. Ngayong alam na natin na posibleng lalo pang lumala ang sitwasyon, dapat ay mas galingan pa natin ang paghahanda at mas pangalagaan ang kapaligiran. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.